Hello! Hello po. Hello po, Magan Papa J. Papa Jackson po. Sino si Papa J? Ay, Papa Jackson po. Anong pangalan? Debbie po. Debbie. Yes po. D-I-E. D-E-B-B-I-E po. Parang Yes Debbie po. Gibson. Parang ganon. Yes po. Ano bang kanta ni Debbie Gibson? Alam niyo ba kung ano mga kanta ni ano? Oh. Anyways, ilang taon na si Debbie? 36 po. 36. Asan ka ngayon? Hong Kong po. Hong Kong. Hilo sa mga taga Hong Kong ha. Yes po. Oh. Saan ka tumatambay pag day off? Anong park? Minsan po dito lang po sa bahay. Tsaka meron po bahay ng kaibigan. Doon po ako madalas nagpapahinga po. Pero minsan ano, 'di ba, kailangan umalis ka ng bahay kasi babayaran ka pag hindi ka umalis, no? Parang ganun, no? Hindi naman po pa Jackson. Pag may sarili naman pong kwarto kaya nakakatambay lang po sa loob. Sige. Yes po. Ilang taon ka na sa Hong Kong, Debbie? Magdadalawang taon pa lang po eh. Yan yung unang ano mo, abroad mo. Hindi po. Una po isa Middle East po. Saan ka sa Middle East? Sa Saudi po. Ilang taon ka doon? Actually, 2 years lang po kasi inabot po ako ng pandemic. Umuwi po ako bago mag-pandemic. Hindi na po ako nakabalik kasi nag-lockdown na po yun. Wala nang travel kaya hindi na po ako nakabalik. Okay. Papa Jackson, meron lang po ako sasabihin pala. Medyo mahina lang po yung boses ko. Pasensya na po kayo kasi meron po kasi kaming baby na newborn baby, actually 3 months old na baby. Tapos nandito po lang kasi siya malapit sa akin kasi partition lang po yung room ko. Sige lang. Puro akala ko nga ano to eh, parang parang ang dating ngayon, parang tinatawas mo na kami, puro bulong na yun. Pero okay lang, sige. Okay lang yan. Sige. Opo, kasi pag nilakasan ko po, baka maistorbo din po yung mga boss ko. Natutulog na din po kasi. Thank you po. Okay. Go ahead. Start ko na po ba, Papa Jackson? Nag-umpisa na tayo. Ay, sorry po. Actually, kinakabahan po ako. Hindi ko pa alam paano umpisahan. Hingi lang po ako ng advice niyo, Papa Jackson, kasi simulan ko lang po doon sa time na nagkakilala po kami netong asawa ko po. Okay. Ilang taon ka na may asawa? Po ako, Papa Jackson. 7 years na po. 7 years. Okay. So naging mag-asawa kayo niyan in between Saudi and Hong Kong nung umuwi ka ng Pilipinas. Tama ba yung kwenta ko? Hindi. Nasa Saudi ka noon. Yes po. Yes po. At year 2017 po, nag-abroad po ako. That was the first time po. And that time po is may 2 kids na po ako. Okay. Sa una ko pong naging ka-live-in partner. And then, 1 year and half po yata, or bago mag 1 year and half ako doon, meron pa ako nakilala sa Blue App. Isang ano po yun, actually sa group po yun, may group po yun siya ng single mom tsaka single dad. Okay. Doon ko po siya nakilala. Ang ano po nung nakilala ko siya is doon po kasi sa group na yon, yung mga members doon is pwede pong mag-live. Okay. So, nakita ko po siya nagla-live na naglalaba. Naglalaba po siya ng naka-live. So, doon po parang single po ako that time. Pero may 2 kids ako. Nakita ko po siya. And then nag-comment po ako sa live niya. And then, after po nung live niya na yun,
minessage niya po ako. Tapos, parang doon po nag-start yung ano namin, yung usapan namin. Mhm. That was in between March and April po yata, 2018. 2018 po. Tapos, niligawan niya po ako. Naging kami po ng August 2018. Mhm. That time po, nung nagkakausap na kami, nakilala ko po siya. And then meron din po, nalaman ko po na meron din po siyang isang anak. Which is, wala po sa kanya nung time na yun. Mhm. Kasi ipinagdamot po sa kanya nung mother ng bata. Mhm. Tapos, that time po, medyo yung panahon na yun, wala po siyang work. Okay. So, bali, nagkakaroon sila ng problema nung ex niya kasi sa suporta ng bata. Mhm. Ngayon po, sa pagkakakilala ko naman po sa kanya, pagdating sa support, basta po meron siya, nagbibigay naman Ano po ang siya. work Kaya niya ng lang, mga time na yan? Wala, di ba? wala po nung nagkakilala Eh, ba't kami. mo sasabihin na ano na sa pagkakakilala mo sa kanya kung meron siya magbibigay siya? Saan nanggaling yung claim mo na yon? Base po Sa kwento niya. Yes Oh, po. wag mo Tsaka, sabihin na ano, Debbie, na sa pagkakakilala mo kasi kinwentuhan ka niyan. okay po. That time din po, nung nakikilala ko siya, masasabi ko po na hindi naman po siya din, kumbaga, walang kwentang tatay kasi naghanap naman po siya ng paraan. Okay. And then nag-e-effort po siya na puntahan yung anak niya, pinadalaw po niya, and then nag-share po siya sa akin kung ano yung mga Akala ko ginagawa ba niya. pinagdamot sa kanya, dinadalaw pala niya. Oo po, pero iniiwas po sa kanya. Pero siya po yung nagpupumilit na puntahan, dalawin. Nakita Kasi mo alam bang po ano, niya, wait lang, malabo yung kwento mo sa part na yan. Actually, alam mo, parang, mamaya na nga, sige, magkwento ka muna. Kasi sabi mo sa akin kanina, pinagdamot sa kanya, pero pinupuntahan niya. opo, nag-effort po siyang puntahan yung bata. Ay, hindi naman po yan talaga yung problema. Kinukwento ko lang po yung Hindi yun ang background niya problema. din Ang as pusang tatay. gala talagang buhay. Sige, oh. Hindi po. Todo, Ibig sabihin, todo kinukwento react ko pa naman ako, hindi pala yun. Okay, sige. Oh. Doon po, nag-effort naman po siyang puntahan talaga. Kaya lang iniiwas sa kanya nung mother. Pero, doon po sila, sa family niya po, talaga mahal na mahal po kasi nila yung bata kasi first apo po nila yon. Okay. So, pinupuntahan po nila. So, sa ano ko po sa kanya, during that time po, alam ko po na hindi nila gustong pabayaan yung bata. Kaya lang, yung sa mother side kasi, mas mataas po yung expectation nila when it comes to support sa bata kasi yung nanay medyo may kaya po tsaka mataas ang medyo pangarap niya sa yung bata, which is normal naman sa nanay. Okay. So, doon po sa time na yon, since wala po siyang saktong income, tinulungan ko po siya. Actually, hindi ko lang matandaan kung ilang beses ko siyang tinulungan to support sa Mga magkano anak pinapadala niya. ko kada tutulong ka? Ha? Debbie, Hindi naman po malaki. Ano? magkano? Hello? Magkano? Naalala ko po, Ha? nasa 4,000 po yung tinutulong ko sa kanya. Every when? Hindi naman po monthly. Siguro, like, pag meron lang ako, binibigyan ko siya para sakali mapuntahan niya yung bata or madagdag niya sa kung ano mang meron siya. Kung para sakaling maibigay ano, dun sa bata. kung sakaling tawag nito, kung sakaling kukwentahin natin, ano yung ballpark figure nun? Gusto ko lang malaman. Ano yung estimate pala? Anong ballpark figure pagkasabi ko?
Ano estimate nun? Hindi naman po ganun kalaki, Papa Jackson. Siguro mga ano lang, mga 20 plus, ganon. Okay, gets naman. Opo. Tapos, ang akin lang po talaga nun is parang mayroon din siyang magamit para mapuntahan yung bata kasi namimiss po niya, umiiyak po siya minsan. Okay. Pero may Pero reason po bakit daw wala yung... siyang trabaho? Gusto ko lang malaman. Hindi naman po sa wala siguro, Papa Jack. Meron lang siya, pero hindi permanente. Ano yung mga hindi niya permanenteng work ng time na yan? Like, nung kasi nagkakilala kami, Papa Jack, paano po siya? Parang nag-guest po siya sa mga movie. Yung mga ano po, yung mga palabas, mga Hayop! ganun po. Parang cameo. Medyo mahirap nga trabaho niya kasi minsan wala, minsan meron yan eh. No? Oo. Diba no? Ganun po. Opo. Hindi po permanente. Pero naghahanap po siya, nag-waiter din po siya, nagbabatan din po siya. Para palang si Potrax yan eh. Mga artistahin. O, sige, tapos. Nagka-catering po siya. Masasabi ko din po talaga, Papa Jackson, na magandang lalaki po siya talaga. Totoo lang. Okay. So, year 2020 po, cut the story short, umuwi po ako ng Pilipinas. First time yung magkikita. Yes po, Nako, opo, Papa Jackson. first time. Paktay ka diha. Nako. Bali, since pandemic po, yung mga kids ko, hindi sila makakasama magsundo sa akin kasi nasa probinsya po sila. Okay. So, ang nagsundo po sa akin, siya po. Siya. Okay. Opo. Maalala ko po, March 8 po ako umuwi noon. So, siya po nagsundo sa akin. March 15, nag-lockdown na po. Buti, nakahabol. No? Sakto lang. Opo. Di inabot, wait lang, inabot ka ng lockdown saan? Sa probinsya o sa kanya? Sa kanya po. Hindi mo nakita yung mga anak mo. Hindi po, matagal ko po nakita, Papa Jackson. Ang tanong doon, kasi- wait lang. Bakit hindi ka rumekta sa bahay ninyo? Bakit sa kanya? Kasi 8 to 15 is a week eh. 6 days yan. Hindi lang. 7 araw yan eh. Nag-aalangan na rin po kasi ako doon, Papa Jackson, kasi March 8 na po. Pag pinapunta ko po ng Maynila yung mga anak ko, Hindi. baka Bakit hindi ka ma-lockdown umuwi? po kami lahat Bakit doon. hindi ka umuwi? Ano po? Bakit hindi ka umuwi? Bakit yung mga anak mo yung pupunta probinsya bahay ninyo? Bakit? Hindi kasi nga po, pabalik pa ako ng Saudi. Meron na po akong re-entry visa noon. Gaano So, kahaba bali, yung ilang bakasyon days lang mo? din po yun. 12 days lang po. Hindi. Wala ka sa lugar niyan. Pinili mo yung lalaki niyan. Anak mo 2 taon mo hindi mo nakasama inuna. Bakit, di ba? Alam mo palang 12 araw ka lang sa Pilipinas hindi ka rumekta sa bahay ninyo. Anyways, nakalipas naman na ito. Nakingialam pa kasi ako tapos naman na Sige, sorry, akin na. Okay, game tuloy. Ang plano din po talaga namin noon, Papa Jackson, is kaming dalawa ang pabiyahe pa probinsya. Okay. So Pero bakit hindi nyo muna meron na po ginawa? kasi- Bakit hindi nyo ginawa kagad? Gusto ko lang malaman. Hindi po kasi nung time na po yun na Papa Jackson, kahit March 8 pa lang, hindi pa talaga siya official lockdown. Meron na po ang mga biyahe, hindi na po sila tumatanggap ng mga pasaherong babiyahe. Bali, kumbaga, nag-fully book na din po yung iba. So, ang ano po namin is, hindi naman din po namin alam na magtatagal yung lockdown ng ganun katagal. Kaya mo na, sige na. So, parang- Sige, kaya mo na. Mag-move on na tayo. Hindi mo ako kayang kumbinsihin kasi March 8 ka dumating. Apo. March 10 pa pwedeng nakauwi ka sa mga anak mo. Hindi mo ginawa. Sige. Tuloy. Tapos, Opo. Tapos yun nga po, na-lockdown po kami doon sa kanila. So dahil wala po siyang trabaho noon time na yun, kumbaga bali, yung akin po yung nagamit namin ng mga panggastos. So doon po, simula po nung time na yun, since hindi na rin ako nakabalik ng abroad, dumidiskarte na po ako, kumbaga para sa mga anak ko.
Gumagawa na po ako ng kahit anong diskarte. Nag-online selling po ako, kahit ano-ano na po. So, Kailan ka nakauwi naman sa mga anak mo? How long did it take? Nag-uwi po kami ng 2021 na po. Kasi So ibig mo after sabihin po sa nung akin, mag-lift konti, ibig mo sabihin sa akin, the entire time hindi ka nakauwi sa mga anak mo? upo kasi wala pong biyahe Papa Jackson. Sige. Oo, tapos nung nag-lift na po konti yung yung lockdown, nakapasok po ako ng trabaho sa Maynila. Okay. Po. Tapos nagpapadala po ako doon sa sa mga anak ko. Tapos at the same time, kami rin po sa gastos namin. During that time po, tinutulungan niya naman po ako. Talagang, kumbaga, 100% naman na tumutulong siya sa akin. Tapos wala naman po siya ding reklamo sa mga sinasahod ko na pinapadala ko sa mga anak ko. Wala po siyang problema doon. And then, dumating po yung time na umuwi po kami ng probinsya sa mga anak ko. Like, 2021 na po yun. And then, yan yung first time mo makakauwi sa mga anak mo after nakabalik ka from Saudi? Opo. Okay. Ang decision ko po noon, Papa Jackson, is may trabaho po ako sa Manila. Pero nag-resign po ako. Nagpalipat po ako sa probinsya. Pero parang the same company lang po. Para lang po makasama namin yung mga anak ko. Okay. Tapos doon po, nagtrabaho naman siya. Ako din, nagtrabaho din po ako. Pero meron pong times, Papa Jackson, na parang nakukulangan po ako sa discarding meron siya. Okay. Pero intindi ko po yun kasi Paano nakukulangan? hindi po kasi siya sanay sa probinsya. Kumbaga, para pong inaano niya po yung sarili niya sa ibang bagay, like sa barkada, sa So nakahanap siya ng barkada sa po. probinsya. Marami po kasi mabait naman din po siya. Okay. Po, doon po parang nung mga time na yon, medyo na po ako na sana man lang focus muna sa pagbibid kasi kakauwi lang namin ng probinsya. Tapos napag-desisyonan kasi namin na doon na kami magstay muna. Tapos, nung mga ilang years na po, nabuntis po ako. 2023, nanganak po ako sa first baby namin. Okay. Tapos, nung time na po na yon, may trabaho na po siya. At the same time, may trabaho na rin po ako. Since yung sahod ko doon is medyo mas malaki kaysa sa kanya. Inausap ko po siya na mag-resign na lang at siya yung mag-alaga sa baby namin. Okay. Anong work mo nun? Secretary po sa isang kumpanya, Papa Jackson. Anong work niya nun? Siya po, lending collector. So gusto mo na isa sa inyo magtaong bahay, parang ganon. Opo, kasi ayoko ipalaga sa iba yung baby namin. Okay. Call niyo naman talaga yan. Doon sa time po na yun, pumayag naman po siya. Kumbaga, sa desisyon po namin mag-asawa, kumbaga parang ako po yung nagde-decide. Tapos siya, lang po siya, parang obeying party lang siya, kumbaga. Gusto ko yun. Obeying party. Bago yan, ha? Ngayon ko lang narinig yan, ang cute ng term, obeying party. Hello po sa mga may bahay na merong obeying party, ha? Kituloy. Parang ako po yung deciding body. Siya yung party. Ayop! Deciding body. Wow! Yan ang mga term, ha? Sige. Okay, o tapos? Pumayag naman po siya. Sinubok po kami nung panahon na yon kasi
nagkaroon po ng, kasama ko po kasi yung papa at mama ko Okay. sa bahay namin noon. Kasi kasama din siya. Ngayon, sinubok po kami ng panahon kasi nagka-cancer po yung papa ko. Oo. Lahat po ng gastos, kumbaga, nasa luko. Mhm. And then naman po yung mga kapatid ko, pero medyo lumubog po kami that time. Pero hindi niya po ako iniwan. Nagstay pa rin po siya. Okay. Iniintindi niya po ako lahat. Tapos hanggang sa nawala po yung papa ko, andyan pa Condolence rin po. po siya. Po. Year 2024, pastorward na pa tayo, Papa J. Sige lang. Papa Jackson. Year 2024 po, nung nawala na po yung papa ko, ang mama niya naman po ang nagkaroon ng ng cancer. Oh my God. Mama naman niya. Which is nasa Maynila po sila. So, nung nawala pa yung papa ko, nag-decide po kami na bumalik ng Maynila. Okay. Kasi nga, yung mama niya, 3 lang po kasi sila magkakapatid, Papa Jackson. Tapos, sa 3 nilang mga kapatid, siya yung panganay. Siya po yung parang babae sa kanila. Siya yung tumutulong sa bahay sa mama niya. So, nag-decide po kami na bumalik sa Maynila para may kasama yung mama niya. Hindi naman din po ako nag-kumontra kasi nga, nandun din naman siya nung time na kailangan namin siya ng Hindi, pamilya tsaka ano ko. yan extraordinary situation yan Dapat may gets mo yun. Opo. So, sinamahan ko po siya. Dinala po namin yung ang baby namin. Yung Bali, anak ninyong iniwan po dalawa. muna- Opo. Okay. Kasi baby pa po noon. 1 year old pa lang. Nagpa-breastfeed pa po ako. So, balikan ko lang po pala, Papa Jackson. Nung mga time po na nandun kami sa probinsya, though hindi niya po ako pinapabayaan pagdating sa gawaing bahay, pero nakukulangan lang po ako dun sa part ng pagdiskarte. Di ba pinatigil mo nga siya magtrabaho? Bakit diskarte ang inaantay mo? Di ba pinatigil mo siya? Opo. Oh. Siguro po lang. Hindi, wait. Siguro Excuse me, hindi fair yan. Kasi, ang pagkakaintindi ko, pinatigil mo siya mag-work so you can take care of the finances and he stays at home. Bakit mo inihingi ng diskarte? Po, ang akin po kasi, medyo sa buong araw po kasi, ina-adjust ko na din po yung time ko sa trabaho ko tsaka sa bahay. Kumbaga ako po kasi, Papa Jackson, ang trabaho ko po kasi nasa field. Nilipat po ako ng company sa field na position. So, sige, ma'am, wait lang. Mamaya natin balikan yan. Yun lang, pinuna ko lang po yun kasi sabi nakukulangan sa diskarte. Pinag-resign mo You practically told him, huwag ka na mag-earn. Ako nang bahala dito. Obeying party ka na lang. Di ba sabi mo? Opo, Papa Jackson. Hindi fair. Yan ang statement mo. Okay po. Padiskarte mo. Hindi, ano ba yan? Sige. Siguro po kasi ako, na ano ko lang po sa sarili ko siguro, Papa Jackson, na kahit may trabaho ako o nasa bahay man ako, kumbaga, nasanay lang din po siguro talaga ako na meron talaga akong side hustle palagi. Ayun. Kahit mayroon akong trabaho. So, Sige, mamaya ako hinahanap ko, siguro parang hinahanap ko lang din po siguro sa kanya yon na kasi may time po siya, Papa Jackson, na mag-basketball, mag-inom with the friends. Siguro parang ang sa akin po sa sarili ko, bakit di mo gamitin yung oras na yon na binigay mo doon para tulungan ako sa side hustle na meron ako. Kumbaga parang sa lahat ng bagay, dalawa tayo. Kasi minsan po kasi may nabubuhos po siyang oras doon sa ibang bagay na dapat dito sa side hustle meron dapat kami. Yun lang po yung Papa Jackson. Tapos yun na po. Bumalik po kami ng Maynila year 2024. So parehas po kaming walang
trabaho pagdating sa Maynila, Papa Jackson. Okay. So ang ginawa ko po that time, nag-ano po ako, pero nung nasa probinsya po kasi kami, nakabili ako ng ng maliit na sasakyan. Mhm. Yun po yung ginamit namin pa Maynila kasi iniisip ko magagamit namin pagdating sa Maynila. Kumbaga mapang So, didiskarte rin. so pagdating po namin sa Maynila, sabi ko po sa kanya, mag-start tayo ng maliit na negosyo kahit ano lang. Pero naririnig ko po sa kanya palagi, Papa Jackson, pag nagaganon ako sa kanya, ang sinasabi niya po sa akin, hindi naman mag-work yan dito. Hindi naman ganito, ganyan. Hindi naman mag-uubra yan. Kasi marami ng kompetensya, gano'n. Sabi ko, ugali niya po kasi yung Papa Jackson na parang meron agad siyang conclusion doon sa bagay na hindi pa nga nauumpisahan. So sabi ko sa kanya, hindi pa natin nauumpisahan, itry muna natin. Kasi hindi natin alam, malay mo, magawa natin. Pero, nung time po na nag-start na kami, parang hindi po siya gumagalaw, Papa Jackson. Anong naging, Parang naging ayaw negosyo niyo nun? Kumuha po kami ng maraming sagingan. Parang saging po. Yung mga saging po na binibenta. Okay. Oo. Kumuha po ako ng marami, tapos sinakay po namin sa van namin, tapos iniikot-ikot po namin. Para po lang may income, sinasama po namin yung baby namin noon para at the same time naalagaan namin. So, doon po sa situation na yun, parang hindi po siya kasi gumagalaw, Papa Jackson. Parang lang siya yung driver, oo. Pero the way na parang naibenta mo yung meron ka, mag-discarte ka, gumawa ka ng paraan, ganito, ganyan. Parang ayaw po niyang gawin yung mga sinasabi ko. So, hanggang sa po, parang napapagod po ako na mag-isip kung ano yung kailangan namin gawin. Sabihin sa kanya yung ganito gawin mo, ganyan gawin mo. Parang napapagod po ako, Papa Jackson. Pero hindi ko po yun sinasabi sa kanya. So, po ako. Yung parents, nakatira po kami nun sa parents niya, sa bahay ng parents niya ngayon. Kahit hanggang ngayon po. Dahil nga po, yun, kulang po kami sa kita, kulang po yung namin. May dalawa pa akong anak doon sa probinsya. Kamusta na nga pala yung nanay Okay niya? lang. For now po, as of now, I think po, okay naman po. Tapos Okay. na po siya sa sa chemo niya. Okay. Nag-undergo naman po ng radiotherapy ba yun. Okay. Sige, ma'am. So, Tapos po, since ilang buwan din po kami noon sa Maynila, medyo napapagod po ako sa mga sinasagot niya sa akin, sa mga discarding gusto kong gawin niya. So, nag-decide po na naman ako, sabi ko, mag-abroad ako ulit. So, kaya po Okay. ako nandito ngayon. okay. Opo. So, ngayon po, Papa Jackson, lahat po ng sinasahod ko, pinapadala ko po doon. Napag-desisyonan din po namin na yung dalawa kong kids, ipunta po sa kanya. So, nasa kanya na po yung dalawa kong kids, Papa Jackson. In fairness po sa kanya, wala naman po siyang kasi tinuturing po niyang kanya. Ngayon po, parang sa situation ko po kasi dito, Papa Jackson, sa employer ko is medyo hindi po okay sa akin. At the same time, parang gusto ko na pong umuwi doon sa kanila. Kasi parang hindi rin po ako masaya sa ginagawa ko. Kasi namimiss ko din po yung mga anak ko. Okay. So parang pag sinasabi ko po sa kanya yun, Papa Jackson, sabi niya, para po siyang natatakot. Para pong nagsasabi siya sa akin na hindi ko kasi kakayanin. Minsan po nagsabi ako sa kanya na uuwi na ako, ikaw naman ang magtrabaho, ako na lang sa bahay. Tapos sinabi po niya sa akin na baka hindi ko kakayanin.
So sabi ko, bakit hindi? Ako pinakaya ko nga magsakripisyo ng mayo para sa atin. Bakit ikaw hindi mo kakayanin? Parang ganon. Hindi ka naman lalayo. Kumbaga, parang meron po sa kanya, Papa Jackson, na natatakot po siya na baka hindi niya ma-provide yung mga pangangailangan namin. Yung ganon po ba, Papa Jackson? Okay. Tapos, ngayon po, sabi ko, sige, itiis na lang muna ako dito. Tapos, nag-open up po siya sa akin na since nandun na yung dalawang bata, ipagawa po namin yung bahay. Yung bahay nila. Which is ang second floor na lang po kasi ang first floor okay naman na. Yung second floor na lang ipapagawa daw po namin. So, sa akin po niya, pinaano yung gagastusin. So, ako naman po, okay lang sana kung sa amin yung lupa. Kaso hindi naman po kasi sa parents niya po yun. Kumbaga, though nagsabi naman yung parents niya na okay lang po sa kanila na pagawa po namin yung second floor, tas sa amin na po. Parang nagdadalawang isip po ako sa side ko kasi may mga times po kasi na hindi talaga ako okay sa Maynila. Kasi may sarili naman po kami bahay sa probinsya. So parang hindi sa akin okay na ipagawa ko yung nasa Maynila. Okay lang po kung ipagawa niya. Sarili niyang pera, sarili niyang gastos. Kaso wala naman po siyang igagastos doon. So ako po talaga. Okay. So, hihingi po ako ng advice sa inyo, Papa Jackson, doon sa bagay na yon. Kung dapat ba na ako ang magpagawa ng bahay na yon. Though para sa amin din naman. Pero kasi hindi sa amin yung lupa na yon. Sa parents na yon. Ilan ba sila magkakapatid? Tapos, 3 po. 3. Okay. Panganay po siya. Anong tanong mo sa akin, Ma'am Debbie? Yun lang po kasi, minsan po kasi, merong mga pumapasok sa mind sa isip ko na, paano pagdating ng panahon na baka mamaya, hindi naman kami maging forever. Hindi po kami maging kami talaga. Though kasal na po kami, pero 1 year pa lang. Tapos, papagawa ko po yung bahay doon. Sa parents niya po yun. Tapos nandun pa Anong po tanong ako mo sa akin, Debbie? Okay na. Naintindihan ko yung buong dynamics at saka yung sitwasyon. Anong tanong mo sa akin, ma'am? Ayun po. Tama po ba na ako po yung magpagawa ng bahay na yun? Well, Kasi okay. hindi Wait. po yun Ma'am. Huwag mo ipaliwanag yung tanong mo. Tama po ba na ipagawa yung bahay? Tumigil ka doon kasi sasagot ako eh. Okay? Ay, po. Oo. Okay. Ulitin natin. Ano pong tanong mo sa akin, ma'am? Tama po ba, Papa Jackson, na ako po yung magpagawa ng bahay na yun? Okay. Kung magiging sa inyo, tama yon. But by way of saying na kung magiging sa inyo, if there is a written declaration by the parents na magiging sa inyo yung bahay, ipagawa ninyo. Okay? Kasi ano yan tawag nito, Debbie, ano ba ang klaseng pagpapagawa? Repair ba? Ng bubungan? Ganon? You have to remember, nandun nakatira yung mga anak mo. Mag-aambag ka talaga. Hindi po pwedeng wala. Hindi po pwedeng wala. Mag-aambag kayo talaga doon. Kasi nandun yung mga anak mo Po. Pwede pa ako sumagot, Papa Jackson? Oo naman. Bakit naman hindi? Actually po, bago lang po pina-repair yung first floor ng bahay nila. At nag-ambag naman po ako doon. Tumutulong po ako sa parents niya. Ngayon po, ang goal po niya is yung second floor, which is, sabi niya, is maging isa amin na. O di, kung ganito, Debbie, madali naman yung katanong mo Madali naman sagot dyan Di ba? Hingaan nyo ng kasulatan nyo, nanay, na pag pinagawa nyo inyo. I think that answers all the question. Kasi alam mo, ano yan
typical yan sa pamilyang Pilipino, di ba? 4 na palapag ang bahay, magkakanya-kanya kayo ng kuha eh. Di ba? Akin yung third, akin yung fourth, akin yung first, di ba? Oo. Ngayon, magkasundo kayo. Now, hindi ko alam kung anong klaseng kasulatan na magkakaroon kayo dyan. Only when and only if magiging sa inyo. Okay, now ganito kung tatanungin mo ako kung paparepair, yun ang sagot ko sa'yo. Pero kung ang mas maganda siguro dyan is bumukod kayo. Get your own place. Now, may pag-uusapan tayo, ha? Because may mga pag-uusapan tayo. May mga bahagi yung kwento mo na nakakairita lang pakinggan. Halimbawa, hinahanap mo sa kanya, alright, yung mga bagay na ikaw. Na kung ako yun, hindi ikaw siya, hindi siya ikaw. You cannot simultaneously claim that your husband is a good guy and then after mong sabihin na good guy siya, you are going to cherry pick yung mga bagay na irereklamo mo tungkol sa kanya. That doesn't work. Ganun mo siya kinikwento sa amin eh. Mabait naman po siya, kinalagaan po niya yung mga anak ko, pero hindi po pwedeng ganun sa relasyon. You cannot cherry pick. Hindi po pwedeng pipiliin mo yung mga pangit tapos ibabangga mo sa iilan-ilang pirasong maganda na sinabi mo. That doesn't work. Sinabihan mo siya tumigil sa work, hahanapan mo na diskarte. Mindset yan eh. Look, maganda na, magkaiba kayo ng pinanggagalingan, Debbie. Alam kong pinakasalan ka niya at alam niya 2 anak mo nung pinakasalan ka niya. Tama? Opo. Pero magkaiba kayo ng hassle sa buhay. Magkaiba kayo ng hassle sa buhay. Dahil ikaw yung hassle mo, pang 3 anak, siya pang 1 anak. Hindi ko sinasabing hindi dapat niya balikatin yung 2 anak mo, pero maybe he's trying to learn. Tandaan mo. May isa pa siyang anak. Hindi nga niya nabibigyan yata yun eh. Hindi ko maintindihan kung bakit sa kwentuhan natin, lumabas sa bibig mo na baka hindi kayo maging forever. Ba't kayo nagpakasal? Kung yan ang mindset mo. Hindi ko naiintindihan na ang mindset mo ay baka maghiwalay kayo. Hindi ko mag-gets kung bakit may reservation ka. Sana hindi ka nagpakasal sa kanya. Kung may reservation ka pala. Look, ako Debbie I commend you for taking on the leadership role. Ayan naman talaga dapat eh. Alam mo Debbie, sa relasyon, lagi may leader eh. Hindi pa pwedeng dalawa kayo. And malinaw sa inyong relasyon, ikaw yung leader. Ikaw yung nagdidikta ng kompas ng relasyon ninyo. Pero hinahanap mo sa kanya yung pagiging leader. Kung ikaw yun. Kung siya yun. Hindi mo pwedeng para sa kayong bida. Alam mo, problema to sa kwento natin. Kasi medyo toxic yung dating nito. No? Ganito. Nagka-probinsya ka, tama? Opo. Okay. You know what? Papasinin ko to ha. Hindi mo na to nihihingi ng payo sa akin pero pag-usapan natin to. Okay po. Okay. Inuwi mo siya sa bahay ninyo, sa lugar ninyo. Tama? Opo. Okay. Ano bang impression ang binigay mo sa kanya? That you're gonna take care of him. Actually, mali nga eh. Nasa Hong Kong ka pa lang, sinanay mo siya na kaya mo siyang saluhin. To a point na hindi pa kayo nagkikita, pinapadala mo siya ng pera. That alone is wrong. Umuwi ka ng Pilipinas, nagkita kayo, tumuli ka sa bahay nila, ang ginamit yung pera yung kinita mo sa Hong Kong. Tama, mali? Kinita ka po sa Saudi. Saudi pala, Saudi. Oo. Yun ang ginamit yung pera. Tama? Opo. Sabihin mo ka sa akin, what impression did that send to him? Mali siguro din po ako sa part na yun. Okay, stop. Papa No. Ito, na lang to, in hindsight na lang to, Debbie, pinag-uusapan na lang natin to. But, umuwi kayo sa inyo, dumiskarte kayo, according to you, nagtrabaho naman siya. Hindi nga lang siya laki ng kita ng kinikita mo. Tama?
Opo. Gaano man kalaki o kaliit yan, may karir kayo parehas. Sekretary siya, sekretary ka, siya ay kolektor. Tama mali? Opo. Okay. Opo. Karir yun. Karir yun. Kasi sa isang lugar na sumama siya nang wala siyang kilala, nagkaroon siya ng mga kaibigan. Alam mo, that alone is an indicator na mabuting tao to, marunong makisama. Nagkabarkada ba naman sa lugar ninyo? Kalain mo yan. Diba? Ano sabi mo sa kanya? Huwag ka na mag-work. Ako na lang. Anong ginawa ng lalaki? Isinuko ang karir, nasunod ka. Napapasunod mo. Tapos hahanapan mo ng diskarte, pinatigil mo maghanap buhay ang tao. Kasi para sa kanya, kasi kahit ako, ganun ko siya i-interpret. Hindi na ako kailangan mag-work. Si Debbie na bahala. Sa bahay na lang ako. Ano reklamo ni Debbie? Mayroon po siyang time para bang barkada. Hindi ba siya pwede magkaroon ng kaibigan? Wala siyang kaibigan dyan. Sa lugar niyo, nagkaroon siya. Mamasamain mo sa kanya yon? Dayo siya dun eh. Feeling ko itong mga bagay na to na these are unnecessary worries eh. These are unnecessary worries na ini-stress mo yung sarili mo sa mga bagay na yan. Lumipat kayo ng Maynila. May sasakyan kayo. Nagbenta kayo ng saging. Tama? Opo. Wala namang ginagawa mali yung mister mo. Hinahanapan mo na mali. Kasi hindi mo makita sa kanya yung eksaktong galaw na gagawin mo. Tama mali? Opo. Magkaiba kayong tao. Sa lahat mo na sa lahat ng mga taong nakaantabay sa atin at some point sa isang relasyon, you will always have to accept that in the course of any relationship, you will always be two completely different people or hindi kayo magkaparehas. Now, am I telling you na perfect na asawa yung mister mo? Of course not. Diba? Pero, cherry pick mo yung mga bagay na ikakapintas sa kanya. Which is wrong. Which is wrong. Pupurihin mo siya sa amin, tapos lalaitin mo siya. Okay. Pwede po akong magsalita po. Mamaya na, ako muna. Okay po. Ako muna. Nga po. Okay. Okay. Anong ginawa mo? Nagpunta ka ng Hong Kong. Alam mo, mahirap ang buhay ng isang nasa Hong Kong. Kahit nasa anong bahagi ng mahirap kasi OFW yan eh. 'Di ba? Hindi yan madali, no. Alam niyo naman papa niya, best friend ako ng mga OFWs. Tsaka lately mga VA na. Ang dami na eh, no. Pag tumakbo akong senador, alam niyo na ang boboto sa akin mga OFW tsaka mga VA. Ha? Palagi ko nga po nadidinig mga VA. Di ba? Now, ganito You told your husband, uuwi na ako ng Pilipinas. Sabi niya, wag. Tama mali? Opo. Hindi kaya. Hindi naman po totally niya Baka sinabi hindi niya papadyak. kayanan. Pero parang gusto ko lang pong iparating sa kanya sana papadyak na willing akong mag-step down. Tapos siya naman. Pero yun po yung narinig kong sagot sa kanya. Kaya disappoint ako. Stop, Debbie. No? You have to understand that maybe he's coming from a logistical point, no? Baka hindi niya ma-provide yung mga bagay na napoprovide mo at that level. Kasi baka dumiskarte. Now, pag ba umuwi ka ng Pilipinas, ito ang tanong. Pag ba umuwi ka ng Pilipinas at siya na naghahanap buhay, kaya mo bang mag-adjust sa kung ano lang kaya niya? Kasi if the answer is yes, umuwi ka dito. Dahil malamang, Debbie, hindi niya kikitain yung kinikita mo. Pilipinas to, wag tayong maglokohan. Opo. O kasi kung willing ka naman na mag-adjust at ang tawag nito at
siya ang maghanap buhay sa kung anong paraan na kaya niya kasi di ba siya naman nung nag-work naman siya dati bilang collector, kaya naman niyang trabahuin 'yon at kaya mo namang i-adjust yung lifestyle na meron ka, edi umuwi ka na. Kailan ba matapos contract mo? Next year po. Ano, are you saying na kumbaga hindi ka muna magre-renew, uwi ka muna? Parang ganon? Yun nga po yung sinasabi ko, Papa Jackson, na sinabi ko sa kanya. Kaya lang po, parang gusto niya pa iparating sa akin na gawin muna natin yung bahay dito bago ko umuwi. Parang ganun po yung dating Well, option sa akin. option Yung naman yan. sinasabi niya. Debbie, option naman yan. No? Kasi sa bahay na yan, kung masisigurado mo namang magiging inyo yon, wala masama doon. Now, ganito, makinig ka maya, sabihin ako sa'yo, ha? Opo. Okay. Actually, wala ka namang mali talaga dito kung ang pag-uusapan dito ay kung yung kagustuhan mo na umunlad ang buhay ninyo. I think doon ka nanggagaling. Diba? You want progress sa kung ano meron sa buhay nyo ngayon. And it's very frustrating that you are not doing it in the same phase together. Diba? Okay. Now, ganito, ma'am. I think the problem lies in the part where you cannot handle his truth. No, it's not the truth, his truth, no? Hindi mo kayang ma-handle yung katotohanan na meron siya. When he told you na pag umuwi ka ng Pilipinas, hindi ko kaya, he's just merely saying, I cannot earn as much as you do. And you take that against him. But he is merely stating the fact. It's ano lang yun, matter of fact lang yung sinabi niya sa'yo. Pwede po magsalita, Papa Jack? Magsalita ka lang, huwag ka magpaalam, ma'am. Kasi nagmumukhang parang pinipigilan ko kayo magsalita. Your Honor. Sorry po. like ganito, while nandito po ako sa abroad, Papa Jackson, lagi ko pong ino-open sa kanya yung pagkakaroon ng side hustle po, which is hindi naman ganun kabigat gawin sa kanya kasi ako yung magpo-provide. Tapos po, palagi pong sagot niya. Ano yung side hustle na yan, ma'am? Parang like po, magtitinda siya dun sa bahay. Ako po mag-finance. Sabi ko sa kanya, Stop. Apa. Debbie, not everyone is enterprising. Madaling sabihin sa ito from where you stand. But not everyone is enterprising. Hindi lahat ng tao entrepreneurial. Baka sa'yo madali ito, baka sa kanya hindi niya kaya to. Yan lang po yung No. Not everyone is enterprising like you. Siguro po. Hindi dahil kaya mong puhunanan dapat na niyang gawin kahit di niya alam gawin, ha? It doesn't work that way. Not everyone is enterprising like you are. Hindi po. Diba? Tapos ganyan ugali. Ba ako mister mo. Ganyan ugali mo. Papaside hustle mo ako. Mukha bang gagawin ko? Hindi. Kasi alam ko maninisi ka. That's yung ugali mo na naninisi ka. Very evident sa usapan natin to. Mahilig ka mag-blame. Pero alam mo kung saan pinakamasakit yung kwento natin? Alam mo kung saan? Oh. Alam mo kung saan pinakamasakit yung kwentuhan natin? Alam mo kung saan? Hindi po. Doon sa part na kung saan hindi ka sure kung magtatagal kayo pang habang buhay.
alam natin na pwedeng hindi kayo, there's nothing certain in this world. But for you to prepare for it, it's a little bit of tangent sa akin, no? Ano po, Papa Jack, naiintindihan ko po. Hindi ko alam kung anong meron. Hindi, Bakit mo sinasabing baka hindi kayo, baka maghiwalay kayo? hindi po siguro yun yung literal na ibig kong sabihin, Papa Jackson. Pero kasi, meron lang po kasi, marami lang po kasing nangyayari din na Gaya ng? LDR, like LDR, tapos tumatagal na gano'n yung sitwasyon eh. Alam niyo naman po. No. You're not making sense. You're not making sense. Look, Okay po. ganito as far as I understand your situation, you found a good person. Kung babalikan ko yung kwentuhan natin hindi siguro lala mo mag-hassle kasi hindi kita kayang sisihin bago kayo nag-meet dalawa na anak mo. Andun yung level ng hassle mo. Opo. And between the two of you, isa palang anak ninyo. No? Opo. So naiintindihan ko kung saan ka nanggagaling. I get that, no? And I'm hoping you get what you want. Pero hindi mo kasi pwedeng i-apply sa kanya yung mga bagay na gusto mo ikaw gumawa. Hindi ko gumawa. Yun nga po, yun din yung sinasabi ko sa kanya, Papa Jackson, na uwi na lang ako kasi willing naman ako mag-side hustle habang nasa loob ako ng bahay po. Kaya lang, yun nga po, sabi ko sa kanya, ikaw naman ang magtrabaho. Willing ako to stay sa bahay, to take care sa mga bata at at the same time, maghahanap po ng diskarte. Pero yun pa din po yung sagot na narinig ko sa kanya. Naintindihan naman kita. That's very disheartening to hear. Can I teach you Can I teach you something? Yes po. Okay. I think I want you to be honest. Yes po. Okay. I think the two of you know that you do not view him as a leader. Maliwanag to, ha? Yes po. Alam mong hindi siya ang leader ng relasyon na to at alam niyang hindi siya ang leader ng relasyon na to. At tinatanggap niya ito. Binibigay ko nga po sa kanya. Stop. Okay po. I want you to listen carefully. You might learn something, di ba, a thing or two with what I'm going to tell you. Okay po. Tigilan mo ako sa mga binibigay ko sa kanya. You think that it's that easy? Kala mo gano'ng kadali yun? Hindi gano'ng kadali yun. Ulitin ko, ma'am. I want you to listen to me with open heart. Ready? Ready po. Okay. Alam mo na hindi siya ang leader ng relasyon na to. At alam niya na hindi siya ang leader na to. At tanggap niya yan. Alam mo at tanggap niya. Tama, mali. We can agree on that part. Establish yan. Tama po. Okay. Now, if at any point, hindi mo na gusto na ikaw yung maging leader, hindi po pwedeng sabihin mo lang, uuwi na ako ibibigay ko na sa iyo yung leadership. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Kasi, it dawns differently to a guy. Kapag isinuko na namin yung bravado namin, iipunin namin ulit yan. Iipunin namin ulit. Hindi dahil nag-usap tayo one time at pinower talk mo ako na tawag nito ikaw na yung maging leader. Hindi po pwedeng automatically okay na lang basta agad. You think ganun lang yun sa mga lalaki? Hindi ganun yun. And then you get disappointed. Sinuko na niya yung bravado niya a long time ago. When you ask him to quit his job, he did.
Papa Jackson, paano gagawin? Madali lang naman. Ikaw din ang bubuo nun. Hindi naman niya hingin sa iba yan eh. Nakadepende yung paano mo sabihin sa kanya. Pwede mo sabihin sa kanya na, ano ba tawagan niyo? Papa, mama po. Sabi mo sa kanya, pa, alam mo, feeling ko, ikaw na ang mag-lead ng relasyon natin. Feeling ko mas alam mo to kaysa sa akin. Alam ko mahihirapan tayo. Alam ko na medyo mag-a-adjust tayo. Pero naniniwala ko na mas kaya mong gawin to kasi mas kalmado ka sa akin. You can do that. And that's called empowerment. That's called empowerment. You empower him. Kasi ang dating ngayon, yung gusto mo siya yung mag-lead, hindi mo siya ini-empower. Inuutusan mo siya. Utos pa rin. It's a command coming from you. It's as if it needs a seal of approval sa iyo kung magagawa niya ito ng tama o hindi. Parang doon po ako, doon po kayo, Papa Jack, sakto. Kasi parang, yun nga po, siguro nagiging utos ko sa kanya yung gawin na ganun. Kaya po siguro, medyo nagda-doubt din po siya. It has to dawn to him nang hindi dapat utos. Kasi hindi siya magiging komportable. Gets mo? Yes po. Kailangan maramdaman niya na, alam mo kasi ganito yan, Debbie, no? He will try to lead, di ba, this unit of a family. There's a very big chance he might fail several times. Kasi bago sa kanya to eh. Tama, kinuha mo yung leadership eh. Nakikinig ka? Opo. Okay. There's a possibility that he might fail several times. At kung mararamdaman niya na pag nag-fail siya, instead na makakuha siya ng support sa'yo, ang makukuha niya sa'yo ay sermon, he'd refuse you. He'd refuse you. He'd refuse you. I want you to get what you want, but you have to empower him. Ay po, Papa Jackson. Feeling ko doon ka nagkukulang kasi medyo demanding ka sa part na yun natin. Hindi demanding eh. Paano ba? Condescending is the proper term. Mas maganda siguro kasi, di ba? Nag-agree ba tayo sa part na yan? Opo, Okay, now. Papa Jackson. Nag-agree na tayo. May sabihin ako sa'yo. Itong part na to, cute na ito. Hindi na to sermon, pero cute na ito. Ready? Yes po. Okay. Ready ka? Yes po. Okay. I'm going to tell you this. Wala akong lalaitin, ha? Okay po. At hindi rin kita para purihin, ha? Okay po. Pero alam mo, Debbie, there comes a point sa inyong relasyon na tatanggapin mo na yun lang yung kakayahan niya dumiskarte. Na pag wala ka para itulak siya sa mga bagay na alam mong kaya niya, hindi niya magagawa. Kung yun lang yung kakayahan ng utak niya, sorry for this. Yun lang talaga yun. If he is the muscle and you are the brain, you have to start accepting that part. Huwag kang ma-offend na hindi niya maisip yung kaya mong isipin pero kaya mong iutos sa kanya. Ay, naulitin ko ha. Okay? Huwag kang ma-offend na hindi niya kayang isipin yung kaya mong isipin pero kaya niyang gawin pag inutos mo sa kanya. So doon mo siya pakinabangan.
Wag Yun mo, nga rin po, Papa Jackson. Kaya nga po, in-encourage ko po siya na mag-diskarte po. Kaya lang, no. It's not about encouraging him. You have to encourage him to do things that he is willing to do. Kung gusto mo ng side hustle, magbenta-benta, umuwi ka dito, ikaw magbenta-benta siya yung pag-anuhin mo. Utusan mo mamili. Pwede yun eh. Pero hindi po pwedeng i-demand mo sa kanya to be enterprising like you are, tapos siya hindi. Hindi lahat ng tao enterprising. Nagkakaintindihan tayo. yes po, Papa Jackson. Okay, now. Do you want to grow old with this person? Honestly po, yes po talaga, Papa Jackson. Kasi, Why don't I believe you? I'm sorry po. Why don't I believe you? What do you mean po? Because you said kanina. Because you have reservations eh. Siguro po nasasabi ko lang yan sa Papa Jackson, hindi literal na gano'n. Pero hindi ko po kasi din sinasarado yung ano ba na pagdating ng araw kasi magandang lalaki po No. talaga din siya, Papa Jackson. That's not okay. The guy married you. He married you. Kung maganda lalaki siya, him knowing you got 2 kids before yung anak ninyong dalawa, still married you. Tapos sasabihin mo na baka paghiwalay. Pwede po ako magsabi, Papa Jackson, something about sa marriage po namin. Yes. Doon po kasi sa marriage po na yan, Papa Jackson, hindi po kasi siya gumastos. Hindi ko lang po nabanggit kanina, Papa Jackson. Yung marriage po na yon is a sponsored marriage po na nanggaling din po sa company na meron ako. Why are you fixated dun sa circumstances and not the thought behind? Bakit kayo pumayag? Alam mo, Debbie, ikaw may kasamaan ka ng ugali. Sorry po. Pumayag ka na ma-sponsoran kayo and then you are going to judge him with his willingness. Sinamantala nyo lang yung libre. What? Sorry po, Papa Jackson. Huwag ka mag-sorry sa Balik akin. ako dun sa naisip. Huwag ka mag-sorry sa akin pero dahil libre yung kasal, dahil oh my God! Naluloko ako doon sa idea na alam mong walang pera to, ikaw ka nagpapadala dyan doon nasa Hong Kong ka eh, kasi pogi eh. Tapos, Sa Saudi po, Papa sa Jackson. Saudi, di ba? Saudi pala. Tapos you take it against him? Ha? Mali po ako, Papa Jackson. Mali po ako. Dahil hindi siya nagbayad, hindi nabuo yung loob niya, o the same thing can be said to you. Dahil libre lang yun, hindi rin buo pala loob mo. Wala kang pagkakaiba kay Penda Flex. Tumatawag sa akin yun eh. Ba't ka tumatawag, Penda? Free call po eh. Ano pag-usapan natin? Wala po, free call lang. Alam mo between the two of you, I think he is the better person. Yes po. Sa akin po. Masasabi ko po na siya mas better sa amin dalawa. When it comes to ugali po. Patience. Understanding po siya po lahat. Pagiging malapit sa Diyos siya din po lahat. Between the two of you, no? You cherry pick a lot of things.
Mm. Mm, nakakainis yung ugali mo. Totoo. Alam mo ba yung dating sa akin ito, Debbie? No? Ang dating sa akin ng kwentuhan natin, you tried very hard to paint a very bad picture of your husband. That's what it feels to me. Ha? Ay, kausap kita, Debbie. Magot ka. Opo, sorry po. Opo, Papa Jackson. Bakit? Ba't ganyan ka sa kanya? Actually po, hindi naman po kami ganun, Papa Jackson. Kumbaga parang sa between po sa aming dalawa, hindi ko po yan na ano sa kanya, na bring up sa kanya. Kumbaga puro ano lang po, puro Halimbawa, minsan. Debbie, one day gumising siya and then sabihin niya sa'yo na, alam mo wala ka na nakita mabuti sa akin, maghiwalay na tayo. Okay ka? Ano po, sorry po. Halimbawa, one day magising siya at sabihin niya sa'yo na, alam mo, Debbie, wala ka na nakita mabuti sa akin, maghiwalay na lang tayo. Hindi naman po kami nag-aano, Papa Tinatanong Jackson. kita, Hindi po kami nag-aaway. halimbawang mangyari. Hindi ko po alam, Papa Jackson. Kasi palagi ko naman po siyang ina-appreciate po. Kumbaga, hindi ko po pinibring up sa kanya yung negative side sa part niya po. Ina-appreciate ko po siya, Papa Jackson. Kumbaga, pinapasalamatan ko po siya sa mga bagay-bagay na ginagawa niya. Pero alam Kahit ba po niya na hindi- hindi ka sure na tatanda kayo magkasama? Ano nararamdaman mo yan? Minsan po, nag-open ako sa kanya. Sabi ko, paano pagdating ng araw, mamaya, dahil nandito ako sa malayo, may makita kang ganyan. So gusto mong i-solve Yun lang naman po. So gusto mong Yun i-solve lang naman alam po mo, usapan. alam mo narinig ko na yan. Bakit ganyan ka ka-toxic? Alam mo na. Nagisikip yung dibdib ko sa luluwagan ko lang yung bra ko, ha? Masikip yung bra ko eh. Masikip yung dibdib ko sa. Isa mo yan, din. Hindi maganda yan. Joke lang naman po yun sa amin dalawa, Papa Jackson. Hindi naman po namin siniseryoso. Wag mo i-assume yung mga bagay na pwede niya maramdaman. Wag mo i-assume na hindi siya pwedeng masaktan sa pag ginagano mo siya. Because that's not a sign. 'Di ba? That's not a good sign. Okay po. Pero doon po sa Papa Jackson, sa sinabi niya po na kasi meron po kasi kami sariling bahay, Papa Jackson. Eh, gusto ko po sana yun na lang yung gastusan ko. Kaya Dapat naman doon kayo. Doon kayo sa sariling bahay. Saan yan? Sa probinsya? Opo, kaya lang po, nagda-doubt din po ako kasi baka po, dahil nga gusto niya sa
doon sa kanila kasi nga may sakit pa yung mama niya. Kumbaga, Huwag muna kayo tsaka magpagawa ng nandun bahay, din yung pwede lang dalawa kong maganta yan. anak. Pwede maganta yan. Nandun po kasi yung dalawa kong anak sa kanila, Yes. Papa Jack. Oo. Baka kaya rin niya sinabi sa yan kasi ibinigay mo sa kanya yung dalawang anak mo. Po, Papa Jackson. So, yun po yung ano ko ngayon, yung iniisip ko talaga araw-araw ng malalim kung ano ba dapat kong gawin. Ituloy ko ba yung sinabi niya? Well, if you're Kung asking for my babalik po kami advice ng sa gabi. part na to, Debbie, you just have to spend enough to make the living condition of your kids bearable. Pero hindi para ipagawa yung buong bahay. Unless may kasulatan magiging sa inyo yan, which I doubt mangyayari. Doon naman po sa kasulatan, Papa Jackson, parang sa parents niya po, hindi ko po kayang sabihin. Exactly. Kasi So, hindi naman, yun lang ang kailangan mong i-provide ngayon. You just have to make the living conditions of your kids bearable. Kayong dalawa, hindi lang ikaw. Pero hindi pare pagawa mo buong bahay kasi tama ka na baka hindi maging sa inyo. sinabi ko rin po sa kanya, unang option po namin bago ko ipunta yung mga anak ko sa Maynila, sana magre-rent na lang kami ng bahay. Kaya lang ayaw niya rin po kasi Siyempre naman, ikaw naman, Wala. may sakit yung nanay niya eh. yun nga po. So hindi ko po siya kinukontra sa bagay na yun. Dapat naman. Yun lang po talaga iniisip ko na although ngayon po nagsusuporta ako talaga sa kanila, hindi ko sila pinapabayaan, pati pagtulong ko po sa magulang niya nandoon po. Yun nga po, yun lang yung iniisip ko kasi gusto ko na rin po sanang umuwi. Kaya lang pinaninigan din po na kasi na pagawa muna namin yung bahay bago ako umuwi. Hindi yan urgent. No? Anyways, ganito, Debbie, Opo. I have a wish for you. I hope one day you get to enjoy his leadership, no? And that will only happen because you empowered the guy, you inspired the guy, you encouraged the guy. That will come from you. Yan ang kapangyarihan mo bilang isang babae. There's a lot you can do with your charm. Okay po. All right? Okay po, Papa Jack. You have to empower him to do the things you want him to do. Kasi kaya naman yan. You just have to empower him. Total, sa'yo naman na nanggaling, di ba? Between the two of you, mas mabuting tao siya. So at least alam mo na kung ano yung dapat baguhin. No? Opo. Mabuting tao din naman ako, Papa Jackson. Okay, Ay, kumbaga, sige. meron lang pong Okay na, okay na. Wag na para sa'yo manggaling. pasensya Okay na hindi. yan. Hindi para sa'yo manggaling. Oh. Medyo conceited pagka sa'yo nanggaling. Eh. Oh. Pero mag-ingat ka dyan ha. Mahirap ang buhay ng OFW ha. Opo. Kumusta mo ako sa mga OFW na naandyan ha? Okay po, Papa Jackson. Linggo Thank you. mamaya, di ba? So aalis ka ng bahay, di ba? Magpa-part-time po. Asa ka magpa-part-time? Magkukuskus po. Ingat ka ng ha. ibang bahay. Ganun talaga ang buhay. Opo, sige po. Bye-bye po. Sana makauwi ka na soon ha para ma-enjoy mo ang Pilipinas. Yun nga po. Thank you po, Papa Jackson. Bye-bye po ma'am. Bye po. Thank you po. Bye-bye po.